Hello mga loves! Assalamualaikum! For today's mini vlog nga ay nandito ako ngayon sa Cotabato City Regional and Medical Center. Ngayong araw po kasi ang schedule ng aking ama for endoscopy. Sa mga di po nakakaalam, ang endoscopy po ay isang procedure kung saan nagpapapasok ng mahabang tubo sa lalamunan ng pasyente tungo sa kanyang esophagus, sikmura at bituka upang makita kung meron bang gasgas, bukol, or ulcer. Isa kasi sa mga dinadaing ng aking ama is yung kanyang pananakit ng tiyan. May time pa nga yun mga labs nung na-admit ang aking ama is nakakadumi po siya ng dugo, which is ang sabi ni Doc ay nag-internal bleeding na pala siya sa loob kaya siya dumudumi ng dugo. Kaya inadvisean agad kami ni Doc na magpa-endoscopy. So, ayun na nga mga loves, papunta na pala kami dyan sa operating room. Medyo kinakabahan nga si ama that time pero always kong sinasabi sa kanya na ama, laban lang, kaya natin to. First time nga palang i-endoscopy ni ama kaya di talaga maiwasang hindi siya kabahan. Sa mga oras at mga labs, nasa loob na si ama sa operating room. Kaya ako, andito lang sa labas, tamang hintay lang na matapos siyang ma-endoscopy. After 2 hours mga labs ay nakabalik na kami sa aming ward. Sa mga oras at mga labs ay bibihisan ko na si ama dahil naka-OR pa siya na damit. Sobrang lamig nga daw sa loob ng operating room mga labs kaya sabi niya magbibihis na daw po siya. Alam niyo ba mga labs na habang binibihisan ko si ama ay nanginginig pa yung buong katawan niya sa sobrang lamig kaya nilagyan ko na lang ng habol yung kanyang likod. Habang binibihisan ko nga sa dyan mga labs, nakaramdam ako ng awa kay ama. Sobrang layo na nga talaga ng pinagbago ng katawan niya ngayon sa dati. Ito na nga pala yung pangatlong beses na na-admit kami sa Cotabato Regional and Medical Center. Hindi ko talaga lubos akalain mga labs na biglang bagsak ng katawan ng aking ama. Sa mga oras at mga labs, habang binibihisan ko si ama ay bigla naman siyang umiyak. Ito talaga yung pinakamasakit na part sa ating mga anak, yung makitang umiiyak yung ating mga magulang. Sobrang durog na durog talaga yung puso ko sa mga oras na yan mga labs pero kailangan kong ipakita kay ama na matatag ako. Alam niyo ba mga labs, pagkatapos ko siyang bihisan dyan tapos lumabas ako saglit at doon ko lahat binuhos yung aking awa kay ama. Yung luha ko talaga mga labs, hindi ko na mapigilan kaya nilabas ko na talaga mga labs. Sobrang bigat talaga sa pakiramdam mga labs na makita mo yung parents mo nagkakaganyan. Di naman kasi talaga sanay yung ama ko na maging ganyan mga labs kaya pati siya hindi maiwasang maging emotional. Kaya sa mga anak dyan na may mga magulang pa, mahalin at iparamdam po natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal at gaano sila kaimportante sa atin dahil hindi natin alam mga labs na hanggang kailan tayo sa mundo. Sulitin natin bawat segundo, minuto, oras or panahon na kasama pa natin sila mga labs dahil wala nang masasakit pa para sa isang anak ang mawalan ng magulang. Kaya para sa nanay at ama ko, hindi po ako mapapagod na mahalin at pagsilbihan kayo. Hanggang sa dulo, mahal na mahal ko po kayo forever and ever.